Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay tatalakayin natin ang El Filibusterismo mula Kabanata 11 hanggang 20. Ngunit magtungo muna tayo sa Kabanata 11, Los Baños. Unahin natin ang mga tauhan. Nauuna dito si Kapitan General, Padre Camora, Padre Villa, Padre Irene, Simon, Don Custodo, Padre Fernandez, Kalihim at si Bensag. Sumunod naman ay ang tagpuan. Ang tagpuan ay si Los Baños sa kabuuanan ng Disyembre. Ang buod, noong ika-31 ng Disyembre, ang Kapitan General kasama si Padre Sibila at Padre Irene ay naglalaro ng tresilyo sa bahay aliwan sa Los Baños. Nagpatalo ang dalawang kura dahil lang nais lamang nila na mangyari sa panahon na iyon ay kausapin si Kapitan tungkol sa paaralan ng Kastilong Balak ng Kabataan. Ngunit maraming iniisip ang Kapitan kagaya ng papeles ng pamamahala, pagbibigay biyaya, pagtatapon at iba pa. Ang paaralan ay hindi ganoon kaimportante sa Kapitan. Nagalit naman si Padre Camora dahil sa sinadyang pagkatalo ni Padre Irene at hinayaang manalo si Kapitan. Pinalitan naman ni Simon si Padre Camora. Biniro naman ni Padre Irene ang binata na ipusta ang kanyang mga brilyante. Pumayag naman ito sapagkat wala namang may ipupusta ang kura. Subalit sinabi ni Simon na kapag siya ang nanalo, bibigyan nila siya ng pangako. Sa kakaibang kondisyon ng binata ay lumapit si Don Custodo, Padre Fernandez at mataas na kawani. Tinanong nila ang binata kung para saan ang kanyang mga hiling. Sinagot naman ng binata ay para ito sa kalinisan at kapayapaan ng bayan. Sumunod ay ang Kabanata 12, Placido Penitente. Ang mga tauhan ay si Placido Penitente, Juanito Pelaez, Padre Camora, Isagani, Paulito Gomez, Doña Victorina at si Tadeo. Ang tagpuan ng kabanatang ito ay sa Universidad ng Santo Tomas. Si Placido Penitente ay nag-aaral sa Universidad ng Santo Tomas at nasa ika-4 na taon na siya ng kolehiyo. Ngunit malungkot ang binata at nais na niyang tumigil sa pag-aaral. Pinakiusapan siya ng kanyang ina na kahit tapusin na lang ang natitira niyang taon sa eskwelahan. Ang ideyang tumigil sa pag-aaral ay naisipan ni Penitente dahil sa mga kasamahan niya sa Tanawan. Siya ang pinakamatalinong estudyante at pantog sa paaralan ni Padre Valerio noon. Isang araw nagulat si Penitente. Tinapik siya ni Juanito Pelaez, isang anak ng mayamang mestizong Kastila. Kinamusta siya ni Pelaez sa bakasyon nito kasama si Padre Camora at saka kwento naman ito ng binata. Tinanong din ni Pelaez si Penitente tungkol sa kanilang leksyon dahil noong araw lamang na iyon ang unang pagpasok ni Pelaez. Niyaya naman ni Pelaez si Penitente na maglakwat siya, ngunit tumutol naman ito. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang tatalakayin natin ngayon araw ay ang Kabanata 13 na ang pamagat ay mga babala ng bagyo. Ang mga tauhan sa kwentong ito ay si Simon, Basilio, Isagani, Tano, Sandova. Ang tagpuan naman sa kabanatang ito ay sa Gusali sa Maynila. Simulan na natin sa buod. Dumating si Ibarra sa San Diego at kaagad na nagtungo sa sementeryo kasama ang kanilang matandang katiwala. Agad nitong hinanap ang puntod ng ama ni Don Rafael. Ayon sa kanyang katiwala, ang libingan ay tinamnam niya ng mga bulaklak ng adelpa at sampaga. Nasalubong nila Ibarra ang sepulturero at tinanong nila ito ang libingan ng kanyang ama. Pinagtapat naman ng sepulturero na itinapon ang bangkay sa lawa dahil sa kabigatan nito at hindi na nailibing sa libingan na mainchi. Ang bagay na pinag-utos ng kura paroko. Higit sa ikinasindak ito ni Ibarra at ang matandang katiwala
ay napaiyak sa narinig. Sa matinding galit at poot ay iniwan ni Ibarra ang kausap ng makasalubong niya si Pari Sali. Ay hindi nito napigilang daluhungin ang pari. Ipinaalam naman ng huli na ang may kagawan niyon ay si Padre Damaso. Sumunod naman ay ang Kabanata 14 at ang pamagat naman nito ay ang si Tasyo ang baliw o ang pilosopo. Ang mga tauhan naman sa kabanatang ito ay si Simon, Basilio, Isagani, Tano at si Placido Penitente. At ang tagpuan naman sa kwentong ito ay sa labas ng tindahan ni Cabezang Tales sa bayan ng San Diego. Simulan na natin sa buod. Nung araw na iyon ay dumalaw din sa libingan si Pilosopo Tasyo upang hanapin ang puntod ng kanyang asawa. Si Don Anastasio ay kilala sa bansag na Pilosopo Tasyo. Kilala ng lahat ng tao sa San Diego sa kakaiba nitong personalidad. Laging nitong laman ng lansangan at lakad ng lakad. Marami rin itong sinasabing pananaw tungkol sa politika at lipunan, bagay na hindi nauunawa ng karamihan. Kaya tinawag nila itong baliw. Matalino ang matanda at matalinghaga kung manalita. Galing siya sa isang mayamang pamilya at nag-aral ito sa Universidad ng San Jose. Pinahinto ito ng kanyang ina sa pag-aaral sa pananiwalang katalinuhan nito ang magiging dahilan upang makalimutan ang Diyos. Minarapat din ng kanyang ina na magpari na lamang ang binata. Bagay na sinuway naman ng pilosopo at bagkus ay nag-asawa na lamang. Pagkalipas ng 1 taon ay nabiyodo ang pilosopo at sa halip na mag-asawang muli ay inalaan na lamang sa pagbabasa ng mga aklat hanggang sa mapabayaan na nito ang minanang kabuhayan mula sa kanyang ina. Kapansin-pansin ang kakaibang kasiyahan sa mukha ni Pilosopo Tasyo sa kabila ng papadating na unos at pagguhit ng matatalim na kidlat sa kalangitan. Matalinghaga rin ang kanyang sagot sa mga taong nagtataka sa kanyang reaksyon, na ang bayo ang siyang lilipol sa mga tao at hangad niya ang pagkakaroon ng delubyo na siyang lilinis sa sanlibutan. Suwestyon din sa kanyang kapitan ang pagbili ng tagahuli ng kadlat imbes na ang mga paputok at kuwitis. Hindi rin ito sinang-ayunan ang pagpapatugtog ng mga batingaw sapagkat mapapanganib ito kapag kumukulog. Pinagtawanan naman siya ng bawat pakarinig. Tumuloy naman ang pilosopo sa simbahan at doon ay naabutan niya ang 2 bata at sinabihan niya ito na kung maaari ay umuwi sila sa kanilang ina dahil ang umuli ay naghanda ng isang espesyal na hapunan. Bagay na bagamat natuwa ang mga bata ay tumanggi ang mga ito dahil na rin sa tungkulin sa simbahan. Napag-usapan nila ang pagdating ni Ibarra sa bayan at nabanggit ni Pilosopo na naramdaman niya ang paghihinagpis ni Ibarra nang malaman ang sinapit ng kanyang ama. Sinabi rin ito na isa siya sa 6 na taon nakipaglibing sa ama nito. Napadako ang kanilang usapan patungkol sa purgatorio, isang bagay na hindi pinaniniwalaan ng pilosopo at pinaniniwalaan naman ng marami. Hindi man siya naniniwala dito, ay inirerespeto naman niya ang pananaw ng relihiyon na ito ay gabay upang ang tao ay mabuhay ng malinis. Kalaunan ay nagpaalam na ang matanda at masiglang-masigla lumakad palayo sa gitna ng matatalim na kidlat at dumadagod doon na kulog. Kabanata 15. Si Ginoong Pasta. Mga tauhan, Isagani, Don Custodio, at si Ginoong Pasta. Tagpuan sa opisina ni Ginoong Pasta. Bilang pagtupad sa kanilang misyon, tinungo ni Isagani ang tanggapan ni Ginoong Pasta. Kilala si Ginoong Pasta sa talas ng kanyang isip at angking katalinuhan. Sa kanya lumalapit ang mga pari
upang manghingi ng payo kung nasa isang gitna na sitwasyon. Nakipag-usap si Isagani sa Ginoo tungkol sa kanilang balak. Nais niyang kausapin ni Ginoong Pasta si Don Custodio at mapasang-ayon ito. Naisalaysay ni Isagani kay Ginoong Pasta ang misyon ng kanilang kilusan. Nakinig naman ang Ginoo, ngunit akala mo ay walang alam at walang pakialam sa kilusan ng mga mag-aaral. Nakiramdam naman si Isagani kung naging mabisa ba ang mga salita niya sa Ginoo. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi ng Ginoo ang kanyang pasya. Ayaw niya raw makialam sa plano ng mga mag-aaral dahil mas selan daw ang usapin at mas makakabuti raw na ang pamahalaan na lamang ang kumilos hinggil dito. Malungkot naman si Isagani sa naging pasya ng Ginoo. Kabanata 16, ang kasawian ng Inchik. Mga tauhan, si Quiroga, Simon, Don Custodio, at si Mr. Leeds. Ang tagpuan ng kabanatang ito ay sa bahay at botega ni Quiroga. Ang buot, si Quiroga, isang negosyanteng Inchik na naghahangad magkaroon ng konsulado ang kanyang bansa, ay naghandog ng isang hapunan. Dinaluhan ito ng tanyag ng paraunin, mga kilalang mga ngalakal, mga praile, mga militar, kawani ng pamahalaan, gayon din ng kanilang mga suki. Dumating si Simon at nang siniling niya si Quiroga sa utang na 9,000 piso. Sinabi nitong naluluwi siya. Inalok ni Simon na bawasan ng 2,000 piso ang utang ni Quiroga kung papayagang Inchik na itago sa kanilang bodega ang mga armas na dumating. Hindi raw dapat mangamba ang Inchik, sapagkat ang mga baril ay unti-unting ililipat sa ibang bahay na pagkatapos ay gagawa ng pagsisiyasat at marami ang mabibilanggo. Siya ay naglakad sa mga mapipilit upang kumita na pilitang sumang-ayon si Quiroga. Ang pangkat ni Don Custodio ay nag-uusap tungkol sa komisyong ipapadala sa India para pag-aralan ang paggawa ng sapatos para sa mga sundalo. Sa pulutong ng mga pari ay pinag-uusapan nila ang tungkol sa unang nagsasalita sa may perya sa Quiapo na pinamamahalaan ni Mr. Leeds. Ngayong araw, ang tatalakayin natin ay ang Kabanata 17, ang Perya sa Quiapo. Bago tayo magsimula, sino ba ang tauhan sa Kabanata 17? Narito si Quiroga, Padre Camora, Paulita Gomez, Doña Victorina, Isagani, Mr. Leeds, at Benzaib. Magtungo na tayo sa buod. Umalis sa bahay ni Quiroga ang 12 bisita niya. Ngayon naman ay papunta sila sa isang peryahan sa Quiapo sa bahay ni Mr. Leeds. Aliw na aliw ang Padre Camora sa babaeng nakita niya sa peryahan. Kilala kasi bilang makamundo ang prailing iyon. Lalong nadagdagan ang kanyang tawa nang makasalubong si Paulita Gomez. Nakita nito ang kanyang tiyahin na si Doña Victorina. Iyon lang, kasama din nila si Isagani at katipan ni Paulita. Nakarating sila sa isang tindahan ng rebultong kahoy. Doon ay nagsabihan ng kahawig ng estatwa ang mga kasama ni Mr. Leeds. Sabi sa isang estatwa ay kahawig ni Benzaib, habang ang isa naman daw ay kahawig ni Camora. Dahil maraming likha ang mga kahawig ng pari, mayroon namang nakitang larawan na kahawig ni Simon. Wala sa paligid ang alahero kaya napag-usapan nila ito. Nagwika naman si Benzaib na natatakot lamang si Simon na mabunyag ang lihim ng kaibigan ni si Mr. Leeds. Ngayong araw, tatalakayin natin ang Kabanata 18, ang mga kadayaan. Ngunit bago tayo magsimula sa kwento ng kabanata, narito muna ang mga tauhan. Nariyan sina Ginoong Leeds, Benzaib, Don Custodio, Padre Salvi, Padre Camora at Padre Irene. Ngayon magsimula na tayo sa kabanata. Sa kabanatang ito, makikita ang malaking pagkakahawig ng dalawang karakter na sina Simon at Mr. Leeds. Bago nag-uumpisa ang pagtatanghal ni Mr. Leeds, ay sinisiyasat muna ni Benzaib ang buong bulwagan.
Maging ang mga gamit ng Amerikano ay hindi niya rin pinapalampas. Pilit siyang naghahanap ng salamin, isa sa mga bagay na karaniwang ginagamit sa pandaraya sa mga tanghalan. Wala siyang natagpuan kaya inumpisahan na ang palabas. Naglabas ng maitim at luma na kaha si Mr. Leeds. Sinabi niya na natagpuan niya ito sa isang lumang libingan. Pagkatapos niyang sumigaw ng salitang banyaga, ay kusang nagbukas ang kaha. Dito tumambad ang isang ulong anyong bangkay na mayroong mahaba at makapal na buhok. Mula sa kadiliman ay mayroong nagsasalita na parang tumatangis at humihingi ng tulong. Ang kwento ng misteryosong boses ay tungkol sa mapang-aping praile at saserdoteng noon sa panahon ni Amasis, isa sa mga pinuno sa Ehipto. Dahil sa narinig ay kinalabutan at hinimatay si Padre Salvi. Magandang araw sa inyong lahat at ngayong araw na ito ay tatalakayin ko ang Kabanata 11, ang Mitsa. So, sino nga ba ang mga tauhan dito sa kabanatang ito? Una dyan, si Placido Panitente, Padre Sibilia, Don Custodio, Cabezang Andang, Simon at si Castillero. So, magtungo tayo sa buod. Si Placido ay larawan ng isang karaniwang kabataan. Siya ay mapusok, nagkamali, ngunit sa bandang huli ay nahanap din ang tamang daan tungo sa magandang kinabukasan. Labis ang hinagpis ni Cabezang Tales dahil sa desisyon ni Placido hinggil sa kanyang pag-aaral. Kinausap niya ang kanyang anak na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral hanggang makatapos ng abogasya. Dahil dito ay lalong nagpuyos ang kalooban ng binata at iniwan ang kanyang ina. Sa kanyang paglalakad sa bayan ay nakita niya si Simon. Lumapit siya dito at isinalaysay ang nangyari sa kanya. Sinadya ni Simon na isama si Placido sa paggawaan ng pulbura. Nasaksihan ng binata ang hirap ng mga kalagayan na manggagawa ni Simon. Sunod nilang pinuntahan ang bahay ng mag-aalahas. Dito na nakita ang isang bata na kasing edad niya, ngunit malayong matanda ang itsura kumpara sa kanya. Ipinaliwanag ni Simon na ito ay sanhi ng mabibigat na gawain dahil sa naiatang sa kanya. Dahil sa mga nasaksihan ay namulat ang isip at kalooban ni Placido. Magandang araw ulit sa inyo at ngayon naman ay tatalakayin ko ang Kabanata 20. So, ito ay pinamagatang si Don Custodio. So, sino nga ba ang mga tauhan dito? Si Don Custodio, Ginoong Pasta, at si Padre Sibilia. So, tungo tayo sa buod. Si Don Custodio Salazar ay isang katolikong mapaglinlang. Hindi siya naniniwala sa pangumpisal, sa milagro ng mga santo at ang pagiging banal ng Papa. Bata pa si Don Custodio nang dumating siya sa Maynila. Dahil sa kanyang mataas na katungkulan ay nakapangasawa siya na ang isang mayamang tagalungsod. Ginamit niya ang peras ng kanyang asawa sa pangangalakal. Siya ay naging tanyag at napabilang sa mga kinikilalang tao sa lipunan. Mahigit na 2 linggo sa pader ni Don Custodio ang usapin tungkol sa paggamit ng wikang Kastila sa loob ng akademya. Siya ay naatasan na gumawa ng pag-aaral at magbigay ng pasya kung ang paggamit ba ng mga estudyante ay naayon o hindi. Ang pag-iisip ni Don Custodio ay mahirap mawari. Minsan ay kakampi at ipinagtatanggol niya ang mga Indyo. Samantala kung minsan ay hinahamak niya ang pagkatao ng mga ito. Sa kanyang pagbibigay ng pagsya tungkol sa usapin, isa lang ang gusto niyang mangyari, ang mapasaya ang mga praile, lalo na si Padre Irene. Yun lamang pa, maraming salamat.